Pag-usapan natin ngayon kung worth it pa ba yung sinusweldo ng isang trainee dito sa Japan. Itong video ay hindi pang di-discourage na huwag ka nang tumuloy sa pag-apply mo dito. Para magka-idea ka kung magkano pa yung sinusweldo, magkano pa yung natitira sa sweldo mo, magkano yung nagagastos mo sa mga bilihin dito. Tapos yung ipapadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Maraming tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi kasi lahat ng trainee pare-parehas yung sinusweldo. Depende yon sa category na a-applyan mo. Hello guys, mamamalingki kami ngayon para malaman nyo din yung presyuhan ng mga bilihin dito. Ayan si Lumay kasama ko ngayon, trainee dito sa Japan. Actually kahapon pa kami sana may sweldo kasi Sabado ngayon, pero Biyernes pa lang may laman yung ATM namin kasi walang bangko ng Sabado. Magwi-withdraw muna kami ngayon pambayad sa pinamalengke. Dumaan lang sa kamay yung sweldo niya yung. Dumaan lang sa kamay yung sweldo. Wala tayong basket. Uunahin namin bilhin ngayon yung bigas. Tingnan nyo yung presyuhan ng bigas dito, 10 kilo 7,928 kasama na yung tax doon. Dati, nung hindi pa nagkakaubusan ng bigas dito, yung 10 kilo nasa ilan yun? 4,000? 5,000? Basta nasa ganun, 5,000 lang mahigit. Ngayon, ang taas na ng dinagdag. Oh, yan yun. Gigi, okay na yan. Isa na lang. Yan. Ang dalawang sako binili namin kasi tig-isa kami dyan. Bali 20 kilos yan. Sana umabot yan hanggang sa susunod na sweldo. Sunod namin ngayon mantika tsaka toyo. Tara. Alin? Oh, yan na. Tapos panghugas ng plato. Sabon panlaba yan. Sabon panlaba. Sige, dalawa. Bale, tig dalawa yung kinukuha namin para kasi tig-isa na kami dyan. Yung mantika at saka toyo, tig-isang bote lang yun kasi hindi naman yung maubos ng sa loob ng isang buwan. Dito yung mantika. Ito lang. Medyo mura pa yung kinukuha namin dyan. Ito natin wala, di ba? Ito. Ito ba ito? Yan. Yan, mura. Yan. Ang presyo ng toyo, yan, 182 yen. Ayan lang, yan. Oh, lagi natin ginagamit. Ayan na. Guys, makakamura kayo ng konti kapag namamalengke kayo. Kunin nyo yung may ganito, 20%. Hindi naman siya ganun kaluma. Press na press pa nga yan. Tingnan nyo tong karning beef. Hindi yan ganun kaluma, pero yung presyo 20% na yan. Makakamura kayo pagka ganun. Guys, tingnan nyo, malalaman nyo talagang presyo mga paninda dito sa Japan, oh. Tingnan nyo. Gumagalaw pa, oh. Gumagalaw pa, binalot na, oh. Guys, nakakita kami ng libre. Kuha ka isa. Pwede mong tikman yan, oh. Bago ka bumili. Siyempre, titikim tayo. Ano na? Dalawahin mo. Guys, yan yung babayaran namin, oh. Oh, sige. Nibay de. Ay. Okay na dun. Na-scan na. Ayan na yung pinamili namin. 2 basket sa kanya, 1 basket sa akin. Bale, ilan yun? 24,900 yen yung binayaran namin para dito. Ano lang talaga to, mga pangunahing pangangailangan. Bigas, saka yung mga gamit sa bahay, pangulam para sa 1 linggo. Kung hindi maubos ng 1 linggo, okay din yun. Wala pang walang luho-luho. Mga kasamang beer, ganyan. Mga chichirya, ganyan. Walang ganun.
Yung binera namin guys na 24,900 yen, hati naman kami doon. So magpapatak lang ng 24, edi 12,000 yen, something ganon. So kung ang minimum mo na sinasahod is 110,000 yen or 11 lapad, o isang lapad pa lang doon, para na yon sa pagkain mo. Hindi pa yung kasya sa isang buwan ha. Kasi ang magiging budget mo siguro sa isang buwan, 3 lapad or 4. Depende yun sa lakas mo kumain. Pagpalagay na natin na yun na yung sinusweldo mo, 11 lapad. O kung ipapadala mo sa Pilipinas ay 5, meron ka pang natirang 6. So yung 6, hindi mo naman yun mauubos sa isang buwan. Depende sa gastos mo. Kaya kailangan mo pa rin magtipid para makaipon. Lalo na kung yung mapupuntahan mong kumpanya, walang overtime. Meron man, kukunti lang. Kung kukunti lang, mapapaisip ka talaga. So pag-isipan mong mabuti, kung magja-Japan ka pa, kung dream country mo to, edi okay, go. Sana ay nakapagbigay ako ng konting kaliwanagan, no? Para pagdating mo dito, hindi ka na magtaka.